Okay, so magandang umaga ulit mga tropa. Ngayon ay July 16, alas 6 ng umaga. Ang temperature natin dito sa location 2 ay 26.5, mga ganyan. And ang ating humidity ay nasa 82. So medyo mataas ang humidity. Mamaya okay naman yan kasi minsan nandito siya sa mga 35, yan, 40. Anyway, ang gusto kong i-share sa inyo is itong ating, hindi pa talaga siya for harvest kasi ang harvest natin dito, itong box na to na naubos, yan, paubos na sila. Harvest pa natin yan is sa Friday. So ngayon ay Wednesday pa lang, so 40 days. Actually Saturday pa yata So mga sabi mo mga 40 days old. And hindi na ako makasabay dun sa requirements ni Kuya Jojo. So it's a good problem sa part ko. So kailangan ko na talagang madaliin na magawa natin ng additional setup dito. Ayan, sa ngayon mag-harvest ako ng 12. Hindi ko lang alam kung kaya ko magbigay ng 12. Baka 10 lang muna para at least ma-maintain natin yung supply. So ito, medyo nagkaroon ng problema. Hindi masyadong lumaki. Ayan, ito, liliit. Kasi isang batch yan eh. Ayan. Pero ang maganda naman, the next Friday ay may harvest naman tayo. Ito naman yung sumunod. Ito naman ay mga Kiss Solution din. Tapos maliban dito sa gitna, which is ang ating master blend. So siguro pag naging okay yung master blend, i-compute natin kung ano ba or kung saan ka mas makakamura in terms of nutrient solution. Although yung binili ko kasing master blend formula is 250 grams lang. Susunod siguro bibili na tayo ng 1 kilo. Yan. Sa 1 kilo makakagawa ko ng 4 liters eh. So palagi ko mas tipid yun eh. Pero kukumputin natin para ma-share ko rin sa inyo yung computation. Pero ang ginagamit nating nutrient solution is NutriHydro, Kiss Solution, and ngayon is nasa trial tayo ng Master Blend. So, yung susunod kong transfer, 2 box yun, dun sa location 1, ay lalagyan natin ng, so 2 box yun, isang NutriHydro, ay isang Kiss Solution, tsaka isang Master Blend ang gagawin ko. So, for trial lang yun sa location 1. Pero sa location 1 kasi hindi ganun kaganda yung sikat ng araw. So, yun. Medyo delay yung tubo nila doon. Kung dito nakaka-harvest na ako ng 1 week before 42 days. So, mga 35, 36, 37 days. Nag-harvest na ako dito. Doon sa kabila, hindi pa pwede yun. Kailangan talaga at least 42 days bago ako maka-harvest doon na maayos na size. So, anyway, 12. Kuha tayo ng 12. So dito sa batch na to, may iwan lang tong maliit kasi baka for freebies na lang yan, for personal use as well. And kuha tayo dito ng isang hydraulic at isang red lettuce. Yan. Then the rest all meti na. So unti-unti nating ubusin pero baka magbawas ako dito. Hanap ako ng medyo malaki. Yan. So dito baka bukas na to yung ibang. Yung ibang malaki dyan bukas na. So, yun. So, ang maganda naman, kahit medyo early pa tayong harvest natin, ay, tawag dito, benta pa rin natin sa kanya is 35 pesos isa. Yan. So, pakita ko lang sa inyo yung, ayun o. Yan. Sowing date natin, nung ina-harvest natin ngayon is nung June 6. Tapos, itong next batch natin is nung June 13. Eh, ang date ngayon ay July 16. So, talagang, bata pa. So ito naman, medyo may nabansot. Actually namatay. Hindi na nakahabol yung pulang yon. Siguro yung ugat niya hindi lumaki ng maayos. Yan. So yan, may isa tayong mortality diyan. Tapos dito talaga banda sa box na to or sa pesto na to. Dito yung medyo nakikita ko talaga may mga nababansot. Hindi ko sure kung may sumpa itong lugar side na tayo. Kung mapapansin nyo, ayun na, yung dalawan yun, bansot yun. Yung iba medyo okay, pero ito medyo maliit. Yan, medyo maliit. Yan pa, medyo maliit. Yan. Makikita mo naman eh.
So, yan yung tinanim natin noong June 27. Kasi every week naman tayo nagsasowing. So, mamaya, sana matapos ko na yung, di ba dati naglagay ako dito ng PVC na 1x1. Yun ulit ang gagamitin ko. Pero ganito yung setup. Bali, 1 meter yung pataas. Yung mababang side is 0.7 meters. So, slanting ulit siya. Titignan ko kung may mahanap akong ating tawag dyan, polycarbonate sa taas na sasakto dun sa sukat na yon, para i-trial na agad natin dito sa kung effective naman, hindi siya lilipa rin, ay bibili na tayo ng bakal. Oo, bakal kasi mas yung PVC kasi minsan medyo baluktot yan. Medyo mahirap. Pag bakal, diretso yan. So, yan. Yung mga ganitong PVC. Ayun, yung bakal na ganito, ano yan eh. Mga 1 inch yata or 3/4. Gusto ko, kung may 1/2 lang eh. 1/2 na pabilog nga ang gusto ko, tubular, para maipitan natin ang net. Anyway, so yun lang naman ang i-share ko sa inyo. Yung mga future plans natin dito. And good news, yung mga early harvest natin. So, syempre, ang pinakaayaw kong part ng process natin is yung cleaning, which is kailangan ko na rin gawin. Doon sa kabila, nakapag-ready na tayo ng 2 box para sa transfer natin for today. Hindi ko pala natitimplahan. So, titimplahan ko yun pag balik ko ng walking. And mamayang hapon is magta-transfer na ako. Then, malamang i-ready ko na rin yung for next transfer. Pero hindi pa natin lalagyan ng tubig. Kasi pag nilagyan nyo agad ng tubig, pwedeng pasukin ng lamok. So, yung tubig na nilagay ko doon is kagabi lang or kahapon. Walang nilagay. Para sumingaw yung chlorine. Pero minsan, pag nagmamadali talaga ako, nagagawal ako ng oras, kahit hindi ko na pinapasingaw, diretsong timpla na. Tapos, yung transfer, at least mga 2 hours after mo timplahan. Ganun yung ginagawa ko. Well, ayun. So, meron tayong alaga dito nung isang araw. Hindi ko na alam kung nasan siya. Pero parang lumipat din siya dito. No? May kagat din siya dito. Sabi ko kasi dito lang siya sa isa eh. Anyway, ayun lang. So, hindi naman uniform talaga yung pagtubo nila, pero majority will have a good size. Kaya nga sabi ko sa inyo sa computation ko, kung makuha ko yung 80% ng lettuce na mabenta ko ng tamang presyo, masayang-masaya na ako. And makabenta ka ng kalahati ng tinanim mo, ay sigurado makakapagtanim ka ulit. Kumbaga, guaranteed ko na doon, break even. Pero to be honest, by actual computation, nasa 30 to 40% lang break even ka na. So may tubo ka na doon kung makabenta ka ng 50%. Pero yun yung challenge yung selling. So ngayon, mas naging komportable ako sa business to business setup. Although, meron pa rin tayo mga personal customers. Pero hindi na ako ganun ka-promote sa business to direct customer. Although mas malaki kasi yung tubo doon. Kasi mas matrabaho sa side ko. Alam nyo naman, medyo may pagkatamad tayo. Pero yun, iisipan natin ang paraan yun para mas maging maayos yung business to direct customer na setup natin. Pero yun nga, mas malaki ang kita doon. Pero mas magtatrabaho ka. Yun lang naman. So yan, ayusin ko na lang muna. Kuha na tayo ng 12 at magdi-deliver na ako kasi medyo late na. Yun lang, bye-bye.